that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. This includes using the Nemesis anti-ship missile system. Magandang umaga at magandang gabi po sa mga nakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po, may video tayo mula kay Business Mirror, no? Ang pamagat ito ay Watch US to deploy Nemesis train o Philippines in Batanes for Balikatan, no? At itong Nemesis missile na ito ay i-deploy during a Balikatan, no, sa 2025. No? Pero alam naman natin, ito yung tinatawag na pagde-deploy rito na wala nang balikan pa, no? At para mapatunayan natin na hindi ito fake news at ito po ay totoo, ito po ang video ni Business Mirror, no? Tiyak dito na kamot na naman sa ulo si Xi Jinping nito. Ito po ang video niya. Play na natin. We agreed on the next steps to reestablish, and that's key, reestablish deterrence in the Indo-Pacific region. These efforts build on an ongoing $500 million commitment in foreign military financing and other security assistance to support the Philippines' military modernization. First, we agreed that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. This includes using the Nemesis anti-ship missile system. Yan po, no? Sinabi niya, Nemesis anti-ship missile system, no? So, siguro naman mas marami silang missile kesa barko ng China, no? Sa isang launcher nito, kung ito ay tinatawag na supersonic at impossible to intercept, ilan ba yung barko? Sabihin natin 60 yung barko doon, siguradong mas marami itong missile na ito. And highly capable unmanned surface vehicles in exercise. May sinabi siya, highly capable unmanned surface vehicle. So, ano po kaya iyon, no? Ulitin natin. And highly capable unmanned surface vehicles in exercise. Highly capable unmanned surface vehicle. So, drones. So, hindi natin alam kung ano po yun, no? Sikreto po kasi yun, no? Maring Black Manta. Unmanned kasi yun. O yung mga advanced na jet fighter na 6th generation na tinatawag na unmanned. So, hindi pa natin alam. At kung ano man yon, unmanned surface, highly capable, ano? Advanced technology po yun. So, tuloy natin ang video. Balikatan this April. These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Second, to enhance interoperability for high-end operations. We agree to conduct bilateral Special Operation Forces training in the Batanes Islands. Did I get that right? Batanes, excuse me, Islands. Special Forces training together. Third, Secretary Teodoro and I agreed to prioritize bilateral defense industrial cooperation. So, ito po ay sa Batanes, no? Magkakaroon po doon, no, ng isang Balikatan 2025 at malamang doon po ilalagak yung tinatawag natin Nemesis. Hindi ko alam kung itong Nemesis na ito ay may long range sila, no? Pero kung ito ay anti-ship, more or less talagang mga short missile lang po ito, no? Short range. Pero sana may Nemesis na long range, no, para abot sa mainland ng China. Kasi kung nandun yung source, dapat maubos yung mga source para wala nang
lalabas pa, no, na papunta rito sa West Philippine Sea o papuntang China. Kailangan maubos yung source. No, at pag naubos mo yung source, sigurado panalo ka na sa gera. Napapansin ko parang tuloy-tuloy na, no? Tuloy-tuloy na to, no? At ito ay kung ang China nambubuli sila, nagfe-flex sila ng muscle nila o paraan ng paghahamon. Ganito rin siyempre ang gagawin ng US, no? Hindi naman papayag ng US na gano'n na lang. In the face of communist China's aggression in the region. So, tingnan nyo, no? Sinasabi niya sa kanya na in the face of communist China. So, sinasabi niya talaga ng enemy dito. Walang iba kung hindi China. No? To peace and security in the Indo-Pacific. As our president, who sends his greeting, President Donald Trump talks about often and demonstrates, we will achieve peace through strength. We do not seek. Ano po ang pagkakaintindi nyo sa we will achieve peace through strength, no? Ito kasi yata yung sinasabi ni Trump, no? We will achieve peace through strength, no? Malakas ka nga naman at ikaw na ang pinakamalakas. Kasi dapat may isa lang na pinakamalakas para sa kapayapaan, no? Kasi kung magdadalawa o tatlo yung malalakas na yan, maglalaban-laban yan, no? Yun ang aking pagkakaintindi dyan, no? We will achieve peace through strength, no? Napakaganda. Strength. We do not seek war. We seek peace. But those who long for peace must prepare for war. Ano yung sinabi niya ng huli? But those who long for peace must prepare for war. Wow, grabe. We do not seek war. Ayan ang sabi ni Trump. We seek peace. Gusto nila kapayapaan. But those who long for peace must prepare for war. Grabe to, no? So, dapat humanda tayo dyan, no? Palaban talaga, no? Itong si Donald Trump. At sinusuportahan ito ng kanyang mga kalyadong politician, no? At ng mga Amerikano, no? Ng mga talagang pro-Americans. We do not seek war, we seek peace. But those who long for peace must prepare for war. Yun lang po. At dito po nagtatapos yung video niya. Video ni Business Mirror. So, kita nyo naman yung suporta na ibinibigay ng Americans. Hindi biro yung mga Nemesis missile na yon. At hindi natin alam kung ano yung highly capable na unmanned surface vehicle. No? Hindi niya sinabi kung ano no? Pero sa malamang, very powerful ito dahil highly capable nga. At kung ito ay unmanned, well, pwedeng itong highly capable na to ay nagdadala ng isang nuclear. At kung unmanned ito, pwede rin itong matatawag na style nung sa Japan, yung kamikaze, no? Na pwedeng ibagsak, pwedeng maging weapon, no? Pwedeng maging isang missile system siya na ibagsak kung saan dapat ibagsak kung may capable missile, nuclear capable po ito. So, parang nandito na tayo at wala nang urungan pa, no? Kaya be prepared po ang lahat. Sana humantong ito sa pagsuko ng mga Chinese sa kanilang pangarap, no, yung
makontrol yung kalahati ng daigdig, no? Pasakop na lang sila, no? Kasi napakahaba ng panahon po na naging maayos naman ang lahat, di ba? Di naman sila iniragabyado ng mga Amerika, no? Hindi naman sila iniragabyado ng mga maliliit na bansa. Although, no, panahon ng World War II, yon medyo nakatikim sila sa lupit ng Hapon. Pero, pwede naman kalimutan na natin yun para tapos na at papayapa na. Huwag na tayong mantong sa matindi pang gantihan. Yun nga, sa akin, be prepared po tayong lahat. Ito po ang Avoy Mix Videos. Maraming salamat po.